lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating na malakas na bagyo. Simpleng repair lang ng dike ang kinailangan sa San Pedro, Laguna. Pero taon na ang nakalipas at sa halip na progreso, perwisyo pa ang idinulot nito. Ang kontratista, isa na namang kumpanya ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng hinaharap na issue, no-show ito sa itinakdang presscon kaninang umaga. Ang mga kritiko ng administrasyon, duda na sa isinasagawa nitong investigasyon. PR stunt lang umano ito at mauuwi sa areglo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante, 94.7 Mellow BFM at sa higit 60 local stations sa K5 News FM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, TCL Smart TV at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Sa gitna ng umano'y flood control anomaly, dating Pasig City mayoral candidate Sara Diskaya, no-show sa itinakdang presscon. PR stunt nga lang ba? Acting Davao City Mayor Baste Duterte tinuligsa ang investigasyon ng administrasyon sa flood control projects. PDP laban may patutsada rin. Matapos madawit sa umano'y marijuana session sa Senado, Nadia Montenegro nagbitiw bilang political officer ni Senador Robin Padilla. Turf war no more. Issue sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre at Interior Secretary John Vic Remulla naresolba na raw. Mga messaging app na Viber at Telegram ginagamit na rin umano ng mga illegal gambling operator. At triple ang buwis, Bureau of Customs tumugon na sa reklamo ni Bella Padilla hinggil sa kanyang online order. Nagbitiw na si Nadia Montenegro bilang political officer ni Senator Robin Padilla matapos madawit sa umano'y marijuana session sa loob mismo ng Senado. Unang pumutok ang isyo dito mismo sa Bilyonaryo News Channel. Ang ilang senador naman agad sumailalim sa drug test. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Nag-umpisa sa isang blind item ng politiko na nasundan ng incident report ng Senate Sergeant-at-Arms at nauwi sa pagbibitiw ni Nadine Montenegro Pla na mas kilalang si Nadia Montenegro. Sa kanyang resignation letter, tinukoy ni Montenegro ang matinding pinagdaanan niya at ng kanyang mga anak matapos makaladkad ang kanyang pangalan sa incident report ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa insidente ng hinihinalang paghitid ng marijuana sa loob ng Senate building. Nakasaad din sa kanyang written explanation na pinadala kay Attorney Rodolph Philip Jurado ang PWD-CR ang kanyang ginamit noong August 12 bago siya sitahin ng security personnel. Kaya kung may amoy marijuana man anya mula sa ladies CR ay hindi siya yun. Inamin naman niyang may vape siya pero grape flavor ang gamit niya na siyang pinakita sa sumita sa kanya. Nilinaw din ni Nadia na ang pagbibitiw bilang political affairs officer ni Senator Robin Padilla ay hindi admission of guilt, kundi pagpapakita ng kanyang marubdob na paggalang sa Senado bilang institusyon at sa opisina ni Senator Padilla. Ang isyu ng pagmamariwana sa loob ng Senado ay siyang nag-udyok kay Senate Minority Leader Tito Soto para lumiham kay SP Cheese Escudero at ipinanukala ang pagpapatupad ng mandatory random drug testing sa Senado, gaya ng kanyang pinatupad nung siya ang Senate President. Tugon ni SP Cheese, isinasapital na ang bagong polisiya para rito. Pero hindi na hinintay pa ni Senator Juan Miguel Zubiri ang polisiyang ilalabas ng Senado. Kanina, kusa siyang nagpa-drug test. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating mga kasamahan dahil ang gusto rin po natin magkaroon ng drug-free Senate.
Maging ang mga staff ni Senator Migs ay inutos niya ang pagpapasailalim sa drug test. Kapag may magpositiboan niya, ay dadaan naman sa proseso at preventive suspension ng katapat para sumailalim sa rehab. Agad ding kumasa si Senator Raffy Tulfo. I already told my staff, my COS, na tomorrow magpadala dito ng taga-PDEA and pwedeng mag-witness yung mga taga-media. Lahat, starting from me, hanggang down, hanggang sa janitor ko, magpapadrug test kami. Ayon kay Senator Migs, naghayag din ng kahandaan para sa drug test sina Senator Loren Legarda at Soto. Ang opisina naman ni Senator Robin Padilla kung saan nagmula ang aligasyong nagmamariwana ng isa niyang dating staff ay wala pang tugon sa panawagang drug test. Pero binigyan ng kopya ang media ng kanyang inihaing Senate Bill No. 1200 o ang Drug-Free Government Act na mag-uubliga sa lahat ng inihalal at itinalagang opisyal na gobyerno na sumailalim sa taunang mandatory drug testing at mga kandidato sa halalan sa loob ng 90 days bago ang eleksyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Problem solved daw, pero may patama ulit si PNP Chief General Nicolas Torre kay Interior Secretary John Vic Remulla. Pero ang SILG walang kibu pa rin sa namumuong turf war na unang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Naplansya na raw ang gusot sa umugong na turf war sa pagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Nicolas Torre. Aminado si Torre na nagkaroon ng conflict sa resolusyon ng NAPOLCOM na kumontra sa pinakahuling balasahan na ipinatupad niya bilang pinuno sa hanay ng pulisya. Pero naresolba na raw ito. Nag-usap na raw sila sa loob ng organisasyon at naayos na ang mga kalituhan sa issue. How it was resolved is basta within the organization, okay? So, kung may mga lalabas pa dyan, basta within the organization. Kami sa PNP, ang stand ko lang palagi dyan, these are internal matters that's better left to the internal systems. Unang nilabas ng Bilyonaryo News Channel ang nakuha nitong resolusyon ng NAPOLCOM na humaharang sa revamp na ipinag-utos ni Torre sa pagitan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. mula sa second top post ng PNP bilang Deputy Chief for Operations sa dati namang pwesto ni Lieutenant General Bernard Banac na Area Police Commander sa Western Mindanao. Ipinakilala pa ni Torres si Banac at winelcome sa flag ceremony sa PNP headquarters kanina. Let me start by acknowledging our command group led by General Bernie Banac, sir, the DCA. Pagpapakita na nananatiling epektibo ang ipinatupad na balasahan sa organizational leadership ni Torre. Last week, sabay sa pagputok ng issue ang mabilis na paglabas ng pahayag ng PNPA ng suporta sa unang lakan na naging pinuno ng police force. Sinundan ito ng Manifesto of Support na pirmado ng 18 regional director ng PNP sa buong bansa. Nagpasalamat dito si Torre. Dagdag niya, sa kabila ng pagsubok na ito, hindi sila natalo, bagkus ay lalo pa silang tumibay. Hindi rin daw ito usapin ng leader na affiliated sa PNPA o PMA. Tila patama rin ito sa NAPOLCOM na pinamumunuan ni SILG Remulla at Attorney Rafael Calinisan. Isang malinaw na mensahe ang pinakita ninyo. At ipinakita natin, ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Tapos na raw ang issue dito at handa na ang PNP na mag-move forward. Wala pa rin namang pahayag sina DILG Secretary John Vic Remulla at NAPOLCOM Executive Director Rafael Calinisan kung ano na ang status ng kanilang resolusyon na binaliwala ng PNP. Para sa agenda, Francis Polve, Bilyonaryo News Channel. Mahiya naman kayo. Hiniling kay PBBM ng hindi bababa sa 17 alkalde na panagutin at ikulong kung kinakailangan ang mga politikong dawit sa umano'y flood control anomaly. Kasunod ito ng utos ng Commission on Audit na busisiin ang flood infrastructure projects alinsunod sa direktiba ng Pangulo.
Ayon sa Mayors for Good Governance, sa pangunguna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Pasig City Mayor Vico Soto, nakakaalarma na ang talamak na katiwalian sa mga palpak na proyekto. Mas marami pang alkalde ang inaasahang lalahok sa kampanya sa pagkakaroon ng mas maayos na paggastos ng pondo ng Public Works Department. Palabas lang daw ang banta ni PBBM na wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa palpak ng flood control projects. Tingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauuwi sa areglo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Wala yan. Wala talaga yan. Puro lang naman press release talaga tong administrasyon na to ever since. Wala yan. PR stunt kung tawagin ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang ongoing investigation ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Contractor na yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang sasantuhin sa mga opisyal at kontraktor na mapapatunayang nangurakot ng budget. Pero ayon kay Baste, tila nasa iisang circle of oligarchs lang naman daw ang maingay ngayon at mukhang malabong maparusahan ang banga ito. Hindi yan. Hindi yan abulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo. The president only wants to bring people to the negotiating table. Ito lang daw ang nakikitang rason ni Baste kung bakit pinapahaba umano ang investigasyon. Kung accountability daw ang layunin ni PBBM, matagal na raw sana itong naglabas ng pangalan. Mainit man ang usaping ito sa ngayon, mawawala rin daw ito paglitaw ng panibagong issue. At isa lang daw ang ibig sabihin nito, ang banta ng administrasyon na uwi sa areglo. May komento rin si Baste sa website na sumbongsapangulo.ph. In the same media conference then, Sir Harves, Mayor, he also presented the new website. The president, Yes, the president also presented the Sumbong sa Pangulo na website, Mayor, in which they will be listing all the flood control projects in the Website. Kasuhan mo na, diretso. Pa-website ka mo. Daming drama. Presidente naman daw si Marcos, kaya kung talagang may hawak itong ebidensya, ano para ang hinihintay ng Pangulo? Pinuna rin ni Mayor Baste ang pahayag ni Majority Floor Leader Sandro Marcos kung saan sumasang-ayon siyang hindi kamara ang mismong mag-imbestiga sa mga sangkot na kongresista. Nangangahulugan lang daw na wala ring tiwala ang presidential son sa mismong bakuran ng House of Representatives. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor kaugnay sa umano'y substandard flood control projects. Magandang gabi, Governor Dolor. Ay, magandang gabi po, Corina. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ano po ba eksakto, Gov, ang nakita po ninyo sa inspeksyon dyan po sa flood control projects? Bayan po ng Bungabong, hindi po ba? Yung ngayon pong hapon ay bayan ng Bungabon, noon pong Saturday ay bayan ng Nauhan. At iisa po ang commonality sa kanilang lahat. Maliit na bakal, manipis na semento, substandard, masyadong maraming buhangin lang ang nakalagay sa gitna. Sobrang mahal. Kaya sabi ko dito, very much overpriced. Kasi never pa po ako nakakita ng structure at that physical appearance na nagkakahalaga po ng 600 to 750,000 per linear meter. Pero lumalabas po, mga magkano lang po dapat yan? Kahit po half nun. Kalahati. Malaki pa po. Malaki pa po. Parang ganyan po yung nakikita ni Pangulong BBM sa lahat. Ano po, galing lang po siya ng Bulacan. Ganyan din po ang eksena na substandard ang pagkakagawa. Nag-uusap po kami dito, sino po ba, saan po ba dumadaan at saan po ba dumadaan ang approval ng isang proyekto at sino po ang nagbabantay kapag may gumagawa na ng ganyang project? Pagkalabas kasi po ng pondo nito galing sa General Appropriations Act, diretso na po ito ng implementing agency which is Department of Public Works and Highways. Alam po ninyo, ako personally, since 2023, I've been complaining sa DPWH
Una, dun sa design kasi talaga pong para sa akin, hindi po siya katanggap-tanggap. Tapos unconscionable po talaga yung price niya compared dun sa nagagawa. 2024, nagsimula na pong masira yung ginawa ng 2023. Kinumplain ko po ito noong July 2024 sa DPWH. Then after that, I complained again June of this year, July of this year, bago pa po nagsona. Ayun. Yes po, bago pa po nagsona, so hindi ko po ito nilabas just because may sona. Sa matter of fact po, ang tanungan ng iba, bakit hindi namin malaman yung mga project di namin nababantayan? Hindi po talaga namin mababantayan kasi hindi namin alam kung nasa saan yung mga projects talaga. Sa matter of fact, as early as May, humihingi po ako ng listahan sa DPWH kung paano po namin makukuha yung mga projects na nasa GAA. Kaya lang po, sad to say na hindi din po talaga kami nabigyan. Nagre-request din po ako ng program of work ng lahat ng mga projects na ito kasi napapansin ko po with the projects na nakita ko, some of them, parang hindi po talaga tama ang disenyo at hindi din po tama ang mga gamit na nagamit. For example, simento, bakal, buhangin. How can we officially say na ito ay overpriced or substandard kung wala kaming kopya ang program of work? Nakakapagtaka ano po, kahit po sa inyong posisyon na gobernador na po kayo, ay hindi po kayo bibigyan ng, wala pong transparency sa inyo, pero kayo po ang gagamit ng dike o ng kalye o kaya ng flood control project. So is this an anomaly na ayaw po nilang magbigay po sa inyo ng mga numero o lokasyon o kaya ay payagan kayong bantayan ng pagbuo niyan o talagang kulang po ang batas na dapat mayroon po kayong karapatan na bantayan ang lahat ng yan? Ito na nga po, sa Saturday po, it's obvious naman, gobernador ayaw papasukin ng gwardiya sa actual na inspection upon instruction daw of the company na walang letter ng DPWH, hindi ako pwedeng pumasok. Sabi ko, how come that I cannot enter my own province for an inspection which is perfectly legal, within my mandate, and may moral ascendancy? Kaya nagtataka din po ako. I think kung ganito ka orchestrated or organized ang isang bagay, meron po talagang itinatago. Para kasi sa akin, kung wala naman pong itinatago, dapat open ito sa publiko. Kaya nga Naglagay po. pa sila ng mga malalaking karatula na do not enter, close. Wow. Kasi nung makita ko po, nalulungkot din po ako. Dahil finally, tumambad sa akin ang katotohanan na yung disenyo niya, kung ito'y tinatawag na flood control project, yung pong the other side of the fence, wala ng bakal. Sa stretch na nilakad ko, which is half kilometer, nakakita po ko isang pirasong bakal na kasing laki ng daliri ko sa hinliliit. So para masolusyonan at hindi na maulit ito na obviously we've been suffering this problem for decades or maybe generations. Ano po ang inyong rekomendasyon para mabago po yan at kapag may proyekto ay hindi nalulusot yung substandard? Ang local government code po ay malinaw na local government projects to be implemented by the national government in a local government must undergo a mandatory consultation with the local government and an endorsement of the local sanggunian. Maliwanag po ang batas. 2015 pa po, sinulat ko na yung ordinansa kung paano in-spell out ang procedure on mandatory consultation. Kung susundin po ito, madali. Ikalawa, meron po tayong Regional Development Council, may Provincial Development Council, na nagbabalangkas sa mga planong pangkaunlaran at mga planong tulad nito na siya sanang pinupuntuhan ng pambansang pamahalaan. Kaya lang nababaliwala po ang mga rekomendasyon ng Local Development Council, hindi napapansin. As early as 2019 po, nagpa-approve ako sa Regional Development Council ng Flood Mitigation Master Plan ng aming probinsya. Ngunit ang Flood Mitigation Master Plan na to, hindi po sinunod. For example po, last year nagpa-conduct ng study ang DPWH using a loan from ADB, Asian Development Bank. Sabi ko, how come na nauna pa ang flood mitigation projects kaysa sa study? Di po ba dapat yun munang plan ang uunahin bago lagyan ng pondo? Kaya lang dahil nandito na po ito, ang nire-request ko na lang po at sinasabi ko ito publicly at bahagi po ito ng letter namin sa Pangulo, tama na po sana yung sistemang ito. Sundin ang tama. May lokal na development plan, may local master plan ng mga pamahalaang lokal as mandated by law.
we submit it to Regional Development Council. Yun ang punduhan ng national government. Once ito'y funded na po, i-implement ng tama with the joint oversight of the local government unit and the national government unit. Kasi kung magtutulungan po, mas madali. Kaya Kami nga po, po. beneficiary po kami ng proyekto. We are the beneficiaries. Ang gumagawa, tagalabas ng Oriental Mindoro. So pagkatapos nilang magawa at lumusot ito, where can we find them? Okay. Wala na po dito sa amin. So, kayo po lahat ang makikinabang sa magandang gawa. Kayo rin po lahat ang mananagot sa hindi Tama po. magandang gawa. Opo. Okay, susundan po namin ito. Sir, marami pong salamat sa inyong panahon. Oriental Mindoro Governor, Bons Dolor. Maraming salamat. Messaging apps ginagamit na rin umano sa illegal online gambling. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Monday sa EDSA Boni MRT Station. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nakakalusot pa rin ang mga illegal gambling operator at player sa kabila ng mahigpit na regulation. Gumagamit kasi ang mga ito ng bagong platform. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Kasabay ng pag-iigpit sa mga regulasyon sa online gambling, tila mas nagiging maparaan din ang mga iligal na operasyon patungkol dito. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Yusek Aboy Paraiso, pati sa mga messaging app na Viber at Telegram, may nagaganap na mga transaksyon. Base raw kasi sa kanilang investigasyon, may mga group chat kung saan nag-uusap-usap ang mga ahente at ilang players ukol sa illegal gambling. Meron kami mga tinitake down ng mga platforms nila or sites nila. This is where they talk and migrate to sa mga new platforms nila. Karamihan daw sa mga sangkot, international big-time players at mga sindikato o yung mga operator ng malalaking illegal gambling sites na nahuhuli at tinitake down ng CICC. Ani Yusek Paraiso, pinagsasamantalahan ng international syndicates ang jurisdiction laws and limitations. Kaya kahit na nasa Pilipinas ang mga lumalahok sa sugal, nasa ibang bansa naman ang mga nag-ooperate nito. Bukod pa riyan, gumagamit din daw ng ibang uri ng currency ang ilang operators ng illegal online gambling, kasabay ng paghihigpit ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa e-wallet platforms. So yun yung gusto namin makita yung money trail talaga So it involves both yung cryptocurrency and yung fiat. When you say yung fiat, it's the payment platforms. Dagdag pa ni Yusek Paraiso, tila nagiging hamon ng pagsawata sa mga ganitong klaseng taktika, lalo na't encrypted ang conversation sa messaging apps na ito. Kasalukuyan na raw silang nakikipag-ugnayan sa Viber at Telegram at ang pangako ng application administrators, zero tolerance. Pero bilang parte ng investigasyon, plano ng CICC ang pagsasagawa ng traditional intelligence work. That is part of our conversation with Telegram. Nagsabi naman sila zero tolerance sila. So talagang ang tututukan naman ng CICC ngayon because of that pronouncement and that partnership with Telegram. And hopefully we can see that the fruit of that partnership is yung detection side naman. Paano natin ma-detect ano yung mga illegal in those platforms. So it would involve a lot of traditional intelligence work, yung mga pag-i-embed ng mga tao natin doon sa mga groups na pag-i-infiltrate. Sa usapin ng regulation sa online gambling sites, sang-ayon si Yusek Paraiso sa ilang mga inisyatibo ng Senado para higpitan ito. Dapat din daw na government agencies na lang ang magsilbing e-wallet platforms sa transactions na gagawin sa legitimate gambling sites, tulad ng Land Bank at Development Bank of the Philippines, para maiwasan ang pagdami ng illegal at unregulated online gambling platforms. Paalala ng CICC,
Hindi lang operators, kundi pati mga player maaaring humarap sa multiple charges sakaling mahuling tumatangkilik ng mga illegal online gambling operations. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang crackdown ng pamahalaan sa mga krimeng patungkol sa mga online pasugalan. Ilang personalidad ang nasa kustodiya ng CIDG na nahuling sangkot sa isang modus online gambling gamit ang website na gameph.com. Ayon sa PNP, nahaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang Cybercrime Prevention Act at Access Device Regulation Act ang mga nahuling sospek. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pinatawan ng 20-day freeze order ang 16 na bank account ng Cebu-based process outsourcing firm na Innocentrix at ng CEO nito na si Mike Sordilla. Sangkot umano ang kumpanya sa money laundering ng halos 5 bilyong piso mula sa suspicious transactions simula 2019. Kabilang na ang umano'y bogus book-to-Netflix scam ng tiyahin ni Sordilla sa California. Ang modus, paniwalain ang matatandang aspiring authors na gagawing pelikula ang kanilang mga akda kapalit ng maliit na investment. Ayon sa korte, may probable cause na konektado ang mga bank account sa iligal na gawain kung saan ginamit ang ilang pondo para bumili ng mga sasakyan at negosyo sa Cebu. Arestado na sa US ang tiyahin ni Sordilla habang kinasuhan naman dito si Sordilla at kanyang mga kasamahan ng wire fraud at money laundering conspiracy. Tinatalakay na ng Kongreso ang proposed 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. Mahigpit naman ang kanilang pangako sa layuning full transparency. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Sinimulan na ng Kongreso ang deliberasyon sa proposed 6.793 trillion 2026 national budget ngayong araw. Sa pangunguna ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing, nagtipon-tipon ang komite kasama ang Development Budget Coordination Committee o DBCC. Kabilang dito ang Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Tatanungin lang naman ng Kamara ang DBCC kung papaano nila binuo ang National Expenditures Program. Kasama na rito ang mga panggagalingan ng pondo at kasalukuyang financial state ng bansa. At ang sinumpaan ni House Speaker Martin Romualdez, susuriin nilang mabuti ang inilahad na proposed budget. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. To our partners in the executive branch, allow me to be clear. We will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. Isa rin sa idiniin ni Romualdez ang transparency at openness sa budget briefings. Lalo pa tinanggal na ang small committee sa budget process at binuksan na ang mga briefings sa civil society at people's organizations. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Pero si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, tila kinwestiyon ang sinasabing partisipasyon ng publiko sa budget process. Anya, wala naman daw silang karapatan tsumika sa deliberation. Wala rin daw garantiya na i-integrate ang kanilang input sa proseso. Tila nagkainitan din sa budget briefing kanina nang ni-request ni Navotas Representative Toby Tiangco ang kopya ng signed report ng mga small committee ngayon 2025. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. Formal na isinumite ng DBM sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program nitong August 13. Pinakamalaking bahagi nito ang mapupunta sa edukasyon at 928.5 billion pesos. Pumapangalawa naman ang Public Works at 881 billion pesos at pangatlo naman ang Health at 320.5 billion pesos. Pagdidiin naman ni Swansing, layo nilang gawing sentro ang taong bayan sa pagsusuri ng proposed 2026 national budget, mapa-expenditure priorities man o sa mismong budget process. We fully support the framework laid out by the DBCC, which emphasizes human capital development in crafting the 2026 national budget. By prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Magiging masusi po
ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay mailalaan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, aasahan ng publiko ang tuloy-tuloy na budget deliberations kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil dito nakasalalay ang pondo para sa ikauunlad ng ekonomiya at ng mamamayang Pilipino. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nanawagan ang Center for People Empowerment and Governance o CENPEG na palakasin pa ang People's Audit at pagsusuri sa proposed 2026 national budget. Sinasabi lang daw kasing makakatulong ang mga proyekto ng DPWH sa ekonomiya pero hindi naman siguradong napapakinabangan ito ng publiko. Kulang din daw ang 928 billion pesos para sa education sector para maayos ang libo-libong classroom sa buong bansa. Sinita rin ng organisasyon ng fund allocations para sa dole-out programs ng DSWD at confidential funds na matagal nang pinupuna dahil sa kawalan ng transparency at accountability. Umakyat ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa dahil sa serye ng mga bagyo. Kaya ang DOH may mahigpit na paalala sa publiko. Alamin sa agenda report ni Pierre Pastor. Bahagyang dumami ang dengue cases nitong July 13 hanggang July 26. Umabot ang bilang sa 15,091. May 7% ang itinaas kumpara sa 14,131 na naitalang kaso noong June 29 hanggang July 12. Matatandang ito ang linggo ng sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyong Krising, Emong at Dante at ang Habagat. Ayon sa DOH, expected ang surge ng bilang ng nagkakadengue tuwing tag-ulan kasi basa ang paligid at maraming lugar na maaring pamugaran ng lamok. Kaya naman nananatiling alerto ang ahensya lalo't may mga inaasahan pang darating na sama ng panahon. Pinaaalalahanan din ng publiko na sakaling tamaan ng dengue, maging alerto sa mga sintomas at huwag magpabaya. Agad ding dalhin ang pasyente sa pagamutan. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Aktibo pa rin daw ang mga dengue fast lane sa DOH hospitals maging sa mga pribadong ospital. Dagdag ng DOH, samantalahin ang magandang panahon para makapaglinis ng paligid. Importanteng alisin ang mga ipunan ng tubig na pamumugaran ng lamok na Aedes aegypti na may dalang dengue virus. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Giit ng DOH, kayang maiwasan ang sakit basta't panatilihing malinis ang paligid. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na na-corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe, tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung ano nila dyan, barge, then barge na may nakakargang
backhoe, dumating si bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dikir namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana walang dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yung dumating ng St. Jer, wala din naman silang nagagawa din eh. Oo, nagbaon lang sila ng bakal dyan na inaasahan namin na mauumpisa na yung riprap. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng 9 na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel kina Sara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe, kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimulan nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Mula doon sa hindi nyo alam sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Diskaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kaparan ng title ng ano nyo, ng station nyo, ng bilyonaryo nyo, tunnel nyo. Parang ganun lang din. Hanggang ngayon, wala pa ring official statement na natatanggap ang Bilyonaryo News Channel mula sa Diskaya Camp. Ngayong araw, inasahan ang dapat sanay pagharap ni Sara Diskaya sa media. Kaya lang, hindi ito sumipot sa isang press conference kung saan bahagi siya ng panel kasama ang PDP laban. Doon ipinanawagan ng partido kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag mamili ng iimbestigahang contractors ng flood control projects. Si PDP laban Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio nilinaw na hindi siyang abogado ng mga Diskaya. I have no involvement with the Diskayas. Kami nagpapatawag na imbestigahan. That would be a clear conflict of interest. Hindi rin daw niya alam kung bakit wala si Diskaya kanina. Pero sakaling imbitahan siyang maging abogado nito, sagot ni Topacio, Not for any amount, kahit anong i-offer nila sa akin, I will not serve as counsel for any of the contractors. Kasi nga, PDP is calling for an investigation.
Corina, nandito tayo sa mismong site kung saan merong backhoe ng St. Gerard Construction na katabi ng bahay ng mga na-interview natin kanina. At ayon kay Councilor Delio Hatulan, panahon pa raw ni dating Mayor Baby Katakis ang nasabing mga proyekto na siyang namuno sa San Pedro mula 2013 hanggang 2022. At base sa sumbong sa Pangulo.ph, 2 ang recorded projects ng St. Gerard dito sa Laguna. Ang isa ay sa Calamba at ang isa ay dito sa San Pedro. Pero itong total nung dalawang project na yon ay nasa 140 million pesos. At itong project na kinatatayuan natin ngayon ay hindi kasama doon sa listed projects sa website. At usually, Corina, makikita natin yung mga project cost sa tuwing meron tayong makikitang ganitong construction. Doon nakalagay yung bidder, kung magkano itong proyekto. Pero itong site kung saan tayo nakatayo, wala yung ganoong banner. At ayon kay Hatulan, kasama na sa proposed 2026 budget ng DPWH ngayong taon ang repair at construction ng mga proyekto ng St. Gerard na napuntahan natin ngayong araw. Corina. So lumalabas, Hana, kung ano man ang problema sa mga ginawa ng kontraktor na iyan, pinondohan ulit ang repair. Hindi ba? Ganon yon? Pinondohan ulit kapag nasisira, pagka nababakbak, kahit na ito ay substandard. Yes, Corina, tama. Actually, sabi ni Councilor kanina, itong mga repair ay napondohan na nga at kasama doon sa 2026 proposed budget ng DPWH dahil naubos na raw yung project for yung pondo para sa mga proyekto for 2025. At kung siya lang naman din daw ang tatanungin, wag na raw piliin ang St. Gerard bilang contractor dahil para sa kanya may mga dagok na dinala ito sa mga residente at pumili na lang daw ng mas matino at yung may magandang quality of work na contractor. Balik sa'yo, Corina. Yes, at kung maniniwala tayo, Hana, na mayroong 20%, kung maniniwala tayo sa usapang may 20% sa bawat paglabas ng pondo, habang nasisira, 20% ang 20% yun. Hindi ba, no? Tama, Corina. Okay. At mas malaki ang chance na ito ay posibleng napupunta sa ilang mga politiko na una nang nabanggit ng ilan ding mga kongresista at mambabatas na posibleng merong kasabwat mula sa Kongreso. Corina. Okay, so sa ngayon ay tuloy pa rin ang mga project dyan ng St. Gerard hanggang sa magbigay siguro ng statement ang St. Gerard at sila ay magpabulaan sa mga findings na ganyan. Okay, maraming salamat. Hana T, nag-uulat live mula sa San Pedro, Laguna. To the rescue na ang Marcos administration sa banana exporters ng bansa. Nanganganib kasi na maungusan ito ng mga ASEAN neighbors sa pag-export ng saging. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. The people in the banana export sectors, they're quite concerned and they're doing everything, no? And of course, there's the other side of the competitiveness. Other countries are quite aggressive and the aspect. Kinakabahan na ang mga negosyante sa bansa dahil sa lumalalang kalagayan ng banana export industry, kaya tinututukan na ito ng Trade Department. Aminado si Trade Secretary Cristina Roque na kailangang palakasin ang free trade agreements para makabawi ang Pilipinas, lalo na sa Japan na may matataas na seasonal tariffs na umaabot ng 18% kapag winter. We've been really actually wanting to fix the banana export, especially because of the FTA. We need to do FTAs. We've been talking to other businessmen in Japan through the foreign trade offices in Japan so that we can also sell. But of course, for Japan, we really need to get the FTA or the JPEPA going. Ayon kay Roque, magpapadala sila ng isang trade mission sa Osaka, Japan next month para ipaglaban ang mas mababang taripa at mas malawak na akses sa bansa. Nagbigay ng direktiba si President Bongbong Marcos na humanap ng mga paraan para maprotektahan ang banana industry sa bansa. Ang kapatid ng presidente na si Senator Amy Marcos nauna nang nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno na mag-focus sa banana production at research para hindi kulelat ang bansa.
Ayon kay PhilExport Chairman George Barcelon, marami pang issue ang banana exporters. I've heard from exporters that one of the costs for us is the logistic cost is quite high. Transporting cost is quite high. So because of that, we lose out being competitive. At bagamat primary export variety ang Cavendish, hindi lang naman daw Cavendish ang maaaring i-export. You said pwedeng banana chips, it doesn't have to be the banana itself kung malaking tariff talaga doon. Kailangan din ng mas mahusay na teknolohiya at suporta para sa mga magsasaging. I've shared my thoughts with the Department of Agriculture that we should attract the younger people. Aabot sa mahigit 329,000 ang trabahong nakadepende sa industriya at humigit 42 billion pesos ang halaga ng sahod na nage-generate ng sektor. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Liderato ng Kamara at Malacanang, may alitan nga ba? Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Magbaon ng konting pasensya dahil moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Formal nang inendorso ng DOJ si Undersecretary Jesse Andres bilang Acting Director ng National Bureau of Investigation. Bakit nga ba nagbitiw sa pwesto si Jaime Santiago? Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Kaliwat ka ng alegasyon ng korupsyon at misconduct ang di umano'y nagtulak kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago para tuluyang magbitiw sa pwesto. Sa nakalap na impormasyon ng politico.com.ph, isa raw sa pinakamabibigat na akusasyon laban sa direktor ay ang questionableng paghawak sa pera at iba pang gamit na nasamsa mula sa illegal pogos. Sa litratong ipinakita ng Politico, makikita si Santiago kasama ang ilang NBI personnel at ang makakapal na wad of cash sa mesa. Pero ayon sa direktor, pera ng kanyang opisina ang nasa mesa. At ang ilan sa kanyang mga kasama ay mga nag-a-apply bilang consultants ng NBI na nagbabalak ding sumali sa basketball team ng ahensya. Nag-courtesy call lang daw ang mga ito sa kanya kasama ang ilang NBI personnel. Kabilang din sa mga ipinupukol na aligasyon laban kay Santiago ay may kinalaman naman sa mga sasakyang nakukumpiska sa mga operasyon na di umano'y personal na ginagamit ng mga operatiba, imbes na ingatan bilang mga ebidensya sa mga kaso. Kung matatandaan, bago ito tuluyang nag-resign, isang malaking issue rin ang pumutok sa loob ng ahensya. Ito ay matapos mapaulat ang pagbuwag niya sa NBI Special Task Force na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Nag-ugat ito sa sinalakay na resort ng STF sa Malolos, Bulacan kahit na mali ang nakalagay na address sa hawak nilang search warrant. 9 na Chinese nationals ang nadamay sa operasyon na nagreklamo dahil sa pagkuha raw ng STF sa kanilang personal na mga gamit. Inalmahan din yon ng Chinese Embassy dahil hindi raw sumunod sa standard operating procedure ang mga operatiba sa pagdampot sa kanilang mga citizen. Ikinagalit ito ni Santiago kaya agaran niyang inutusan ng Internal Affairs Division na imbestigahan ng insidente. Sa kanyang resignation letter, hindi na idinetalye ni Santiago ang anyay orchestrated moves para sirain ang kanyang reputasyon. Muli na naman niyang itinanggi ang mga alegasyon kanina 3 araw matapos mag-resign. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuutusan sa inyo na magbigay sa akin ng pera, ay Diyos ko, lagi kong gaida sa inyo, gusto ko trabaho, trabaho, trabaho. Sinabi ko raw, well, something like the NBI is run by mafia. Mag-usip wala akong sinasabing ganyan.
Aminado naman si Justice Secretary Boying Rimulya na malaking kawalan si Director Santiago sa ahensya. Hindi rin anya naiisip na magtalaga ng pansamantalang kapalit dahil malinaw daw sa resignation nito na mananatili siya sa pwesto hanggat walang papalit sa kanya. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. May lamat na nga ba sa relasyon ng Malacanang at ni House Speaker Martin Romualdez ang reaksyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa agenda report ni Dexter Ganipe? Duda si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte na umaasim na ang relasyon ng liderato ng House of Representatives at ng Malacanang, lalo na ng Pangulo. Sa kanyang weekend online program na pag-usapan ang isyu ng reaksyon ni SP Cheese sa pag-uugnay sa kanya at ng kanyang kaibigan at kababayang kontratista ng gobyerno para gibain ang kanyang liderato at mapalitan siya sa pwesto bilang SP. Diba sinabi ni Chase, diba, dahil sa impeachment, alam niya sino yan. And tingnan mo, with Magalong and the others, and itong presidente, aligned sila ngayon. What do you mean aligned here? About the issue. Okay. Na tinitira nila itong ano. So I think, baka talaga totoo yung may nagkakaproblema yung si Martin and, Malacanang. Noong Agosto 14, muling nag-cruise ang landas ni na SP Cheese at House Speaker Martin Romualdez sa ceremonial signing ni PBBM sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Katabi ni SP Cheese sa kanan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Nasa kaliwa naman niya si Speaker Romualdez na seryoso at tila hindi komportable. Pero ang nasabing aktibidad, pabirong tinira ng Pangulo ang mga senador na mukhang gusto nang lumipat sa Korte Suprema dahil sa fiscal autonomy ngayon ng kataas-taasang hukuman. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Pero hindi palusot si SP Cheese sa isyu ng pagtanggap ng donasyon mula sa kaibigan at kababayan na may-ari ng Centerways Construction, isa sa mga pinangalan ng kontraktor ng flood control project ng pamahalaan na iniimbestigahan ngayon ng Malacanang. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, inatasan na niya ang Political Finance and Affairs Department na imbestigahan ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSI niya noong 2022 elections at ng ilan pang kandidato na maaring may paglabag sa Paragraph C ng Section 95 ng Omnibus Election Code. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Dismayado rin ang lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro sa patuloy na problema ng baha sa lalawigan. Sa kabila yan ng higit 130 flood projects worth more than 10 billion pesos. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Isa ang Oriental Mindoro sa mga probinsyang pinaka-naapektuhan ng matinding pagbaha. Isang linggo bago ang ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. At base sa National Adaptation Plan of the Philippines 2023 to 2050, ito ang ika-9 na most flood-prone area sa buong bansa. Sinuri ng Billionaire News Channel ang datos na nasa sumbong sa pangulo.ph. Napag-alaman namin na nasa mahigit 130 flood control projects ang dapat ay tapos na mula July 2022 hanggang May 2025. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10.8 billion pesos. Nanguna sa pinakamaraming nakuhang kontrata ang Lumel Glen Construction, isang kontratista na nakabase mismo sa Oriental Mindoro. Mula 2022, nabigyan ito ng 17 flood control project contracts na may halagang halos 840.5 million pesos. May 2 pang Oriental Mindoro-based na mga kontratista na parehong nakakuha ng 7 flood control project contracts mula 2022. Ang Alberto Uy and Construction Development na may halos 378.7 million pesos worth of government contracts at ang DM Maliwanag Builders mula Calapan na may 258.5 million pesos na kontrata sa pamahalaan mula 2022.
Pero kapansin-pansin na ang may pinakamalaking nakuhang kontrata hindi nakabase sa Oriental Mindoro at wala pa sa 10 ang nahawakang proyekto. May pinakamalaking nakuha ang SunWest Incorporated na iniuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Noong 2023, nakakuha ito ng 9 flood control project contracts na may pinagsama-samang halaga na mahigit 2 billion pesos. Base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila one-time big-time project ang nasungkit ng SunWest sa Oriental Mindoro. Siyam na dike and esplanade projects sa Nauhan at Bungabong Oriental Mindoro na may halagang 217 million pesos ang bawat isa. Ilang daang piso lamang ang pinagkaiba sa presyo ng siyam na proyektong ito. Pero lahat, December 15, 2023 ang target completion date. Nag-cross-check ang Billionaire News Channel sa lokasyon ng ilang proyekto na ito sa Project NOAA para malaman kung gaano katindi ang flood hazard level sa lugar. Nasa medium to high ang flood hazard level sa Nauhan. Ibig sabihin, maaaring umabot sa bewang ang level ng tubig sakaling lumakas ang pagbuhos ng ulan. Isipin na lang natin si Manny Pacquiao. Kung medyo medium hazard, ibig sabihin nun mula waist hanggang dito. Tapos kapag high, ibig sabihin nun lagpas tao. Sinubukan naming tingnan ang flood hazard sa location ng flood control projects na hawak ng SunWest na matatagpuan naman sa bayan ng Bungabong. Pero base sa Project NOAA, unavailable pa ang data rito. Ngayong araw, nagsagawa ng inspection si Governor Humerlito Bons Dolor sa mga flood control sa Bungabong at tila hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Boss, dinugtong mo yan o. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Sa kasalukuyan, kasado na ang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa mga umano'y suspicious and anomalous flood control projects. Matapos ang pronouncement ng Pangulo sa kanyang sona na matindi umano ang korupsyon sa pagitan ng mga politiko at mga kontratista. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Plano ng Department of Agriculture na palawigin ang bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas sa mga mangingisda. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, posibleng ipatupad ang rollout nito sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Anya, nasa halos 3 milyong mangingisda ang makikinabang sa programa. Gaya sa mga naunang sektor, 10 kilo kada buwan pa rin ang magiging bentahan sa mga mangingisda. Ayon kay De Mesa, dadalhin ang bigas sa mga daungan ng isda na pagmamay-ari ng Philippine Fisheries Development Authority para mas madali ito para sa mga mangingisda. Technology meets healthcare. Asahan na ang mas madaling detection ng cancer sa tulong ng tinatawag na cyber knife treatment. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. A new hope for cancer patients. Ito ang turing sa CyberKnife, isang linear accelerator na nagbibigay ng radiotherapy para sa mga may bukol o tumor, cancerous man o hindi, at iba pang mga sakit na nangangailangan ng radiation. Ito ang CyberKnife, first in the country. AI-powered robotic radiotherapy machine na kayang magbigay ng targeted radiotherapy sa mga tumor na hindi madaling makita. Sa ibang machines, mangangailangan ng 25 sessions, pero dito sa CyberKnife, 5 sessions kaya na. Sabi pa nga, pwedeng mag-therapy ng Monday to Friday at pwede na mag-play golf ng Saturday and Sunday. What makes it a cut above the rest is that this particular machine is so precise ang delivery ng radiation na iiwasan ma-damage the normal tissue that surrounds a tumor. So it delivers the ablative radiation therapy doses right to where the tumor is. Dahil sa real-time tracking ng CyberKnife, nadidetect kung nasaan ang lesion o tumor kahit gumagalaw ang katawan ng pasyente dahil sa paghinga. And then CyberKnife has a platform we call Synchrony. It will make an algorithm or a pattern of the patient's breathing. And then, once it makes already the algorithm,
Now it can see where the tumor will move. Stereotactic o very high doses of radiation ang ibinubuga ng CyberKnife. Dahil dito, napapaiksi lang ang bilang ng radiotherapy sessions na kailangan. But CyberKnife, since it is very precise, very accurate, then it has that confidence to deliver high doses. Not just one tablet, for example, 7 tablets. Yeah, because it can really focus the dose to the tumor. Non-invasive procedure na nga ang CyberKnife, wala pang nadadamage na ibang tissue sa palibot ng bukol kaya nagiging painless daw para sa pasyente. Sa Japan, nagsanay at nagpractice ng radiation oncology si Dr. Fernandez gamit ang CyberKnife at nakita niyang epekto nito sa mga pasyente doon. We can treat patients with brain metastasis using CyberKnife, whether it is 1 lesion, 8 or 9 lesions, and I've seen it. And we followed up patients, follow-up MRI, and we really saw that lesion in the brain, that metastasis was really gone. In Saitama International Medical Center, that prostate patient with bone metastasis, we did SBRT using CyberKnife, 3 to 5 sessions, and after 5 years, patient still alive in that area of the bone. You cannot appreciate the metastasis anymore. Kaya umano ng CyberKnife ang brain lesions at iba't ibang uri ng cancer tulad ng lung cancer, prostate cancer, liver cancer, maging ang pediatric o cancer ng mga bata. Paglilinaw ng mga eksperto, pagkatapos ng CyberKnife therapy, kailangan pa rin ng monitoring at follow-up sa doktor. Dahil ang nature ng cancer, maaring bumalik o lumipat. Pero kapag nabantayan ito, maaagapan at magagamot agad. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Malacanang tinawanan ng umano'y pag-aaway ng Duterte supporters dahil sa humpa. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Lunes sa EDSA Mega Mall, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan both lanes. Ang matamis na humba nauwi sa maaanghang na palitan ng salita. Viral ang umano'y away ng Duterte supporters dahil sa nasabing ulam. Mabilis namang nagkomento ang palasyo sa issue at narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bring back the humba. Ito na yun, nakita ko na yun. Kailangan na nawala, tuloy. Ito, gusto ko to. Si Maylito. Sige, kayo na magbasa mga kasi hindi ko mabasa. Kayo na magbasa yan. Basta yan, pinost ko yan, ha? Tawang-tawang binasa ni Undersecretary Claire Castro ang mga komento ng online user sa viral video ng alitan ng mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte sa Netherlands. Sa video, makikitang nauwi sa sigawan ang masayang kainan ng supporters all because of humba. This is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba! Humba! Hindi pala humba. Let me talk to him. No, there's right and there's wrong. And
discouraging everyone. Take a stand. Shouting like, no. Base sa video, ang nag-ambag ng humba tila nagrereklamo na kumain ito si former presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Yusek Castro, ito ang dapat pinag-uusapan ng umano'y kulto ng Duterte supporters at hindi siya. The real color, the true color of Atty. Harry Roque is being manifested because of the humba. Oh, my humba. Kinakain mo daw yung humba nila. Kinakain ni Atty. Harry Roque yung humba. May spaghetti. At pati spaghetti. Mami, can I pay for the whole humba? Ayun na. Yun na. Nasaktan na. Nang tumaas ang tensyon, nag-offer ng magbayad si Roque dahil nasisira raw ang kanilang samahan ng dahil lang sa pagkain. Ani Roque, he was blasphemed. Ayon kay Yusek Castro, na-offend daw agad si Roque, pero siya raw itong tumatawag ng bangag sa presidente. Dagdag ng Palace Press Officer, nakakahiya na sa Netherlands pa nangyari ang alitan na ito. Ayan tuloy. Nagkalat tuloy kayo. Nagkakalat kayo. Dahil sa humba. Sa dulo ng kanyang personal vlog, may nagustuhan pang comment si Yusek Castro. Ito na, ang ganda nito, gusto ko to. Juanito Escarpe, humbaloslos. I like that word, humbaloslos, Love that, Juanito Escarpe, humbaloslos. Ito sabi ni DP Syndicate, sinorba ng lumba, ang humba sa daig. Sinorba? Lumba. Sinorba. Tingnan na lang mababasa mo. Kayo magbasa nito. Sinorba ng lumba ang humba sa daig. Matapos mag-viral, nagsalita ang isa sa mga nasa video na si Alvin Sarzate. Hindi naman daw humba, kundi politikal na diskusyon ang dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa ngayon, wala pang pahayag si Roque tungkol sa viral video. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mixed emotions ang naramdaman ng mga taga Davao sa selebrasyon ng Kadayawan Festival. Naging matagumpay ang event pero kulang daw dahil wala si FPRRD. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Matagumpay na nagtapos ang dance showdown sa Kadayawan Festival sa Davao City nitong linggo ng gabi. Higit 1 milyong peso ang inuwi ng Daniel R. Aguinaldo National High School na champion sa Patimpala. Maganda rin ang panahon kaya successful din ang float parade na nilahukan ng halos 30 participant. Sa pinakahuling vlog ni Acting Davao City Mayor Basti Duterte, may mensahe siya sa tanyag ng selebrasyon sa Davao. Happy Kadayawan sa inyong tanan. Enjoy lang mo. Pabiro rin niyang sinabi na para siyang durian dahil sa amoy nito. Durian? Nga naman Mayor. But? Isog baho. Present din sa okasyon si Senator Bato de la Rosa. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang hindi kumplito ang Kadayawan Festival kapag hindi kumain ng durian sa Magsaysay Park. Ito rin ang paboritong hangout ni former President at Mayor Rodrigo Duterte na nakaditing ngayon sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Para sa isa pang kaalyado at anak ng Davao na si Senator Bongo, may kulang sa pagdiriwang. Nakakalungkot po ngayong araw na ito dahil kulang po. Wala na ngayon si Tatay pakiusap ko sa inyo. Patuloy tayong ligtasan ang kanyang kalusugan, ligtasan at Una na rin nakipiyasa si BP Sara Duterte sa dumalo sa misa noong nagbukas ang festival bago pa siya nagbiyahe pakwai. Samantala, tuloy pa rin ang display ng mga produkto ng 11 tribes sa Davao sa Magsaysay Park para sa mga turista. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Ilang taon na ang nakalipas matapos ang madugong drug war campaign ng Duterte administration. Pero ang hustisya raw para sa mga biktima ay malabo pa rin hanggang ngayon. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sariwa pa rin sa alaala ni Randy De Los Santos ang nangyari nang malaman niyang pinaslang ang kanyang pamangkin na si Kian 8 taon na ang nakakaraan. Hindi niya mapigilang lumuha sa tuwing bumabalik sa alaala ang nangyari nung gabing yun. Pero pagkatapos ng luha, namumutawi naman ang uhaw sa hustisya dahil naghihimas rehas man ang 3 pulis na kumitil sa buhay ng 17 anyos na binatilyo, tila kulang pa rin daw ito para makamit ang katarungan. 3 kaso yung isinampa namin eh.
Murder lang ang nakonvict kamusta yung planting of evidence ng barel? Planting of evidence ng droga. Napatunayan naman namin yun Masyado yatang shinortcut. Hindi nga ho kami ina-update ng gobyerno kung ano na ba status ng kaso. Sana ho ay ilang taon ko na to sa bawat interview ko sinasabi ko na i-update sana kami. So bukas po yung aking linya, pakisuyo yung tawagan ako. Nangangailangan din ng sagot ng pamilya kung ano na ba talaga ang status ng kaso ni Kian. Gaya ng pamilya ni Kian, hangad din ng iba pang pamilya ng EJK sa war on drugs na mapansin din sila at mabigyan rin ng hustisya ang sinapit ng kanilang mga kaanak. Balak ngayon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na i-refile ang kanyang Kian Bill na layong wakasan na ang lahat ng uri ng police violence gaya ng drug matrices at operasyong tulad ng Oplan Double Barrel. Panawagan naman ng Kabataan Party List, kailangang mapanagot si FPRRD at si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Nung pumutok sa balita ang kaso ni Kian, tila nagbago ang ihip ng hangin sa pamamaraan ng Duterte administration ng pagsasagawa ng drug war nito. Kaya patuloy ang pangangalampag ng mga pamilya ng EJK victims, gayon din ng martial law survivors na sana'y hindi makalimot ang taong bayan. Ayon naman kay Kiko Aquino D, balak ngayon ng kanilang grupo na magsagawa ng iba't ibang aktibidad para alalahanin ang mga EJK victims at ang pagpanaw ng kanyang lolo na si dating Senador Ninoy Aquino noong 1983 na siyang naging mitya para sa People Power Revolution noong 1986. Nagawa lang po natin yung ating parte, yung ating munting may alay para kung hindi man sa kasalukuyang panahon, pero sa mga darating na panahon, sana mapatupad nga natin yung pangako yun na hindi mauulit yung paglabag sa karapatang pantao. Magsasagawa ng misa sa Agosto 21 sa Manila Memorial Park para sa pagkamatay ni Ninoy at asahan rin ang kilos protesta sa September 21, ang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong panahon ng diktadurang Marcos Sr. Sa September 23 naman, ang itinakdang pagbabalik ni FPRRD sa ICC magdaraos ng misa sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan na dadaluhan din ng mga pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs. Para sa Agenda, Paulo Marcelon, Milyonaryo News Channel. Ang mataas na presyo ng internet rates ang patuloy na hadlang para maging connected ang mga Pilipino sa buong bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Hinamon ng grupo ng mga negosyante si Bilyonaryo Dennis Uy na i-connect ang buong Pilipinas. Because it's not new technology. It is already existing. Kaya pag binigyan natin, the government really pursues and really serious about connectivity, we are certainly a force to be reckoned with. If our chairman here, Dennis, can really be given that opportunity to bring it all, not only in Metro Manila, but also to all the local areas and the rural areas, Philippines would really be one of the progressive country. Ang tugon ni Uy, handa naman ang Converge na i-connect ang mga Pilipino anytime. Anya, hindi naman yun ang problema, kundi ang internet charges sa bansa. Ginamit na halimbawa ni Uy ang Vietnam, kung saan 90% ng mga tao ay konektado dahil hindi lumalampas sa $10 ang internet charges. Giit ng pinakamalaking business group sa bansa, malaki pa rin ang puwang pagdating sa digitalization. Many of our small and medium enterprises are still struggling with fundamental digital adaptation challenges. Our public institutions too have to keep pace with technology innovation. Anya, dapat talaga gawing mas abot kaya ang presyo ng internet. Isang halimbawa pa ang modelo ng Malaysia na may subsidized community-based rates para ma-sustain ang connectivity. Kaya binalik ni Uy ang hamon sa gobyerno at sa kapwa negosyante. Free is not the solution. Charge them a subsidized rate. To my fellow business leaders, we have the power and the responsibility to lead this change. Without investing in the people, we cannot sustain any gain in technology. Bukod pa sa infrastruktura, sabi ni Uy dapat din tutukan ng mga telco at iba pang tech companies ang human capital. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.
Bureau of Customs tumugon na sa reklamo ni Bella Padilla sa kanyang online order. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa EDSA White Plains naman. Happy Monday para sa mga motorista dahil maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Sa sports, literal na high speed ang mga binitawang hit ng PLDT sa katatapos lang na PVL Finals. Nakuha nila ang kauna-unahang corona laban sa Cherry Tigo Crossovers. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Matamis na wakas ang natikman ng PLDT high-speed hitters dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakakamit ng koponan ang corona matapos ang isang kapanapanabik na 5 set na laban kontra sa Cherry Tigo Crossovers sa Mall of Asia Arena. Umarangkada si Savvy Davison na umiscore ng 23 points upang itulak ang koponan sa tagumpay. Habang naghatid naman ng matitinding opensa at depensa si Mika Reyes na may 20 points. Sa buong torneo, si Reyes ang naging haligi ng PLDT. Kaya naman, siya ang itinanghal na most valuable player. I think yung lagi lang sinasabi ng coaches, ng players na mag-impressive talaga the whole game. Kasi hindi naman ito basta-basta ibibigay ng opponent. And kahit na 2 sets ahead kami, hindi namin inisip na makukuha namin ito agad. So, sobrang thankful kami na kinapitan talaga namin yung bawat isa. Ang tagumpay na ito ay higit pa sa isang tropeo. Ito ay makasaysayang corona na matagal nang pinapangarap ng prangkisa at patunay na sila ay umangat na bilang isa sa mga elite teams ng Premier Volleyball League. Sa kanilang pagwawagi, isang mensahe ang malinaw. Ang PLDT hindi na lang basta lalaban sa PBL, sila ay puwersang dapat laging paghandaan. Sa naunang laban, muling nagpakitang gilas ang Creamline Cool Smashers matapos masungkit ang ikatlong pwesto sa tagumpay laban sa Signal HD Spikers sa straight sets. Ito na ang kanilang ika-18 sunod-sunod na podium finish, patunay ng kanilang matatag na pangingibabaw at consistency sa liga. Siyempre, sobrang different nga sabi mo nga. Siyempre, sa finals na ganun doon. Pero happy kami kasi mag-end yung on tour ng podium nga. Hopefully makabawi kami sa invitational. So, doon kami magpo-focus para makabawi. Pinangunahan ni Michelle Gumabaw ang opensa ng Cool Smashers na may 21 points mula sa 16 attacks, 3 blocks at 2 service aces. Dahil sa kanyang matibay na performance, itinanghal siya bilang best player of the game. Wala, syempre, bibigay na lang talaga lahat. Last game na for our season, this is the bronze medal match. So, talagang bigay na talaga lahat. And support lang. I think we just really wanted to finish today with on a high note na panalo kami, na masaya kami, na good vibes kami. Sa kabila ng hindi pagkakapasok sa finals, nananatiling inspirasyon ng Cool Smashers sa kanilang hustle at hindi matatawarang determinasyon. Ang ika-18 sunod-sunod na podium finish ay muling nagpapatunay na sila ay isa sa pinakamapanganib at pinakamatatag na koponan sa PBL. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante.
Nasa hot seat ngayon ang Bureau of Customs after mag-viral ang complaint ng actress na si Bella Padilla over high import tax. Temporarily suspended naman ang online tax calculator ng BOC while they work to upgrade it. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno airs his side of his story for the first time in this exclusive interview with Billionaire News Channel. Here's the full story. When actress Bella Padilla took to social media to complain about the hefty customs charges on her online order, her post quickly went viral, hindi lang because she's a celebrity, but because nakaka-relate ang marami sa experience niya. Sabi ni Padilla, she was billed almost 4,600 pesos para sa shipment ng shampoo at skincare products worth 11,000 pesos. The tax calculator is supposed to be a tool to help our importers, big or small importers, for them to be empowered with the knowledge on how much they will really have to pay. So ibig sabihin, alam nila kung tama or mali yung magiging billing sa kanila. However, what happened in this case, meron certain items, like for example only, yung BIR documentary stamp, no? Kailangan ng bayad din yun, no? So hindi siya naka-enumerate dun sa mga dapat bayaran using the calculator. Triple na raw ito from the estimate ng online tax calculator ng Bureau of Customs mismo na dapat sana ay makatulong sa consumers to anticipate import duties. Kaya naman the discrepancy sparked outrage, fueling long-standing frustrations about customs fees that many say feel arbitrary, confusing, and unfair. Understandable, yung pinakita niyang 1,600 na dapat niyang bayaran, tama yon. Kaya lang, may mga kulang na items doon. For example, yung VAT, which she knows also. Actually, I'm surprised. Talaga nagko-compute si Miss Bella, no? So yung 1,600 plus VAT, which should be paid 12% of what she paid for, including the freight cost. So nagkaroon ng diferensya doon. Today, Bella posted again, informing the public na may bagong staff ang BOC which handled her queries better. Polite and nice daw yung nag-ask to call her and maayos na na-explain to her ang process and charges. Nag-promise pa raw ito to look into how shipping companies are pricing our deliveries. Kaya naman tataas daw ang expectations kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. And before these expectations overwhelmed him, nabigyan ang BNC ng chance to get an exclusive interview with BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. If I may explain do sa mga kababayan natin, kapag ang item nila is 10,000 pesos and below, dapat libre yun. So, dapat hindi nagbabayad yung mga kababayan natin sa taxes and duties sa gobyerno. Talagang pag may reklamo ako natatanggap, talagang ako personal ko, tinututukan ko yan na hopefully ma-resolve ko kapag nasa legal naman yan. Ginagawa ko yan, maraming witnesses niyan. The BOC's tax calculator is offline, pero mas malaking concern for many Filipinos goes beyond one celebrity's viral post. Ito ay kung maayos na ba finally ng customs ang bulok na sistema na matagal na inirereklamo ng mga Filipino. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Ayan, and congratulations for being one of the most empowered women of the year, Monique Tuzon. Congratulations! Thanks so much. I couldn't be here without you guys. Ayan, Thank you. anybody can do anything if you believe. Naks daw. From American to Tagalog. Yeah, biro mo ngayon nananagalog ka na, oh. Diba? You can do anything. Kaya tayo may- Congrats, kaya tayo may ensaymada. Ang sarap. Thank you. Kaya pala. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Red. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.